Magandang umaga po. Tayo pong mga Pilipino, kapag tayo ay nalalagay sa isang krisis, sa isang mahirap na sitwasyon, madalas tayong maghanap. Nasaan si Mayor? Nasaan na si Kapitan? Ba't wala pang tulong? Ba't wala pa tayong relief na natatanggap? Nasaan yung mga tao na supposed to be ay tutulong sa atin? At ganun din po tayo mga Kristyano. Kapag tayo ay nasa krisis, isang alanganing sitwasyon, isang mahirap na sitwasyon, kapag tayo nasa karamdaman, o katulad ng coronavirus, katulad ng lockdown na ito, madalas tayong magtanong at maghanap, nasaan na ang Diyos? Natutulog na ba ang Diyos? Nakalimutan na ba tayo ng Panginoon? Natalo na ba siya ng kaaway, ng masama? Nasaan na ang ating Diyos? Sasagutin po yan ang ating teksto ngayong umaga at sana po ay makapag-encourage sa atin yan. Mga nawawalan ng pag-asa, mga nag-aalala, hayaan po nating sagutin ng Biblia ang ating katanungan na nasaan na ang Diyos sa gitna ng krisis na ito. Revelation chapter 19, verse 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan. At gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pong sabi ng Biblia? Nasaan ang ating Diyos? Siya ay makapangyarihan sa lahat at siya ay naghahari. Amen? Sa gitna ng krisis na ito, ang ating Panginoon ay hindi tulog. Ang ating Panginoon ay hindi nagpapabaya. Ang ating Panginoon ay hindi natalo ng kasamaan at hindi niya tayo nakaligtaan. Ang ating Diyos ay makapangyarihang naghahari. Sana po ay diyan po tayo kukuha ng encouragement ngayong umaga. Ano po, sa gitna ng masamang pangyayari na ito, ang ating Diyos ay naghahari. Ano po ibig sabihin na ang ating Diyos ay naghahari? At sa paanong paraan po yan magiging encouragement, yung katotohanan na iyan. Ano po, una ay bilang naghahari ang ating Diyos, siya ay nagtatalaga. Ang ating Diyos ay nagtatalaga. Ang ating Diyos ay nag-uordina. God ordains. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi ng Psalm chapter 135, sa aklat po ng mga awit, Psalm 135 verse 6, Psalm 135 verse 6, ang sabi ng Biblia, ito pang ibig sabihin ng God ordains. Anumang kinalugdan ng Panginoon ay kanyang ginawa. Anumang kinalugdan ng Panginoon ay kanyang ginawa sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng mga kalaliman. So yan po ang ibig sabihin ng God ordains. Anuman ang kanyang kinalugdan ay kanyang ginagawa. Siya po ay nagpapatakbo ng sansinukob ng mundong ito. Siya po ay nagpapatakbo. Job chapter 9, verse 5 hanggang 12, may isang tanong po dyan sa Job chapter 9, may isang tanong dyan na, sinong magsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Sinong magsasaway sa Panginoon? Nasasabihin sa kanya, anong ginagawa mo? Panginoon, wala pong makasasaway sa ating Diyos dahil siya ang hari ng sanglibutan. Siya po ang nagtatalaga ng mga pangyayari sa mundong ito. Ibig po ba sabihin niyan ay pati itong coronavirus ay itinalaga rin ng Diyos? Dinalo din ba ito ng Panginoon? Ito bang lockdown na ating nararanasan na nagpapahirap sa atin, na gumugulo ng ating budget, na mayroong masamang epekto, ay plinano din ng Diyos? Itinalaga din ba ito ng ating Panginoon? Opo. Yan po ang sabi ng Biblia. 1 Chronicles 29 verse 14. 1 Chronicles 29 verse 14, lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo. Nagmumula sa Panginoon. So, ibig sabihin, kahit po itong coronavirus, itong lockdown na ito, yan po ay nagmula sa Panginoon. Kahit po yung desisyon ng ating mahal na Pangulo, President Duterte, na isailalim ang Luzon sa quarantine, sa lockdown, ay inimpluwensyahan din ng Diyos. Yan pong sabi ng Proverbs 21 verse 1, ang
puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon. So, yan po ang makikita po natin. Ano mang nangyayari dito sa mundo, ay nagmula sa kamay ng Diyos. Itinalaga ng Panginoon. Kahit ang desisyon ng ating Pangulong Duterte. At tanggapin na po natin, tanggapin na natin na ito ay mula sa kamay ng isang marunong at maibiging Diyos. Amen. Yan po ang klase ng Diyos na nagtalaga ng mga pangyayari sa mundo ito. Ito pong coronavirus ay, kung ito mga corona crisis ay paramdam ng mga salot at delubyo na alam natin sa aklat ng Revelation ay darating. Ngayon pa lamang po, ngayon pa lang tanggapin na natin na darating talaga, itinakda ng Diyos na mayroong mga salot at mga delubyo, sari-saring masamang pangyayari sa mundo na darating. Yan po ay itinakda ng Diyos. Kung ito pong corona crisis ay experiment para sa isang one world government na hihingi ng total obedience sa mga mamamayan ng daigdig, kahit yung ating relihiyon ay ididikta nitong one world government, kung ito pong coronavirus crisis ay patungkol dyan, tanggapin na po natin na meron talagang darating na one world government. Itinalaga ng Diyos na susulat sa aklat ng Revelation. Kung ito po ay conditioning para sa mga tao na i-scan sa noo, masanay na tayo na lagi tayong i-scan sa noo, tanggapin na po natin ngayon pa lamang na itinalaga na ito talaga ng Panginoon. Kung ito may preparation para sa isang lipunan na tanging yung nakakapasa lamang sa scanning ang makabibili at makakapagbenta, tanggapin na po natin na ito'y galing sa Panginoon. Muli, nasa aklat ng Revelation. Tanggapin na natin, ano mang nangyayari ay itinakda ng Diyos. Hindi niyo po yan nakaligtaan, hindi niyo po yan napabayaan. Ito po ay plinano ng Diyos sa kanyang karunungan. Maaring hindi natin maintindihan, pero kailangan po natin magtiwala, kailangan natin tanggapin. Mahirap man ang sitwasyon, nakakalungkot man, ito'y mula sa kamay ng Diyos. Amen? At mas mabilis po natin matanggap ito. The sooner that we accept the fact na ito'y galing sa Panginoon, mas mabilis po tayong mapapalagay ang loob. Mas mabilis po tayong mako-comfort at mapapalagay ang loob. Dahil sa Biblia po ay lagi pong ganyan. Ganyan po in-encourage ng Diyos yung kanyang mga banal sa lumang tipan. Ganito ang mangyayari sa inyo, pero huwag kayong mag-alala, I am the Lord your God. Makikilala ng mga bansa sa paligid nyo na ako ang inyong Diyos. Kahit po yung mga apostol, sa Luke chapter 21, Luke chapter 21 ay ganito rin ang paraan ng pag-encourage ng Diyos sa kanyang mga disciple. Sinabi po niya kung anong mangyayari sa katapusan ng mundo, sa katapusan ng daigdig. At ang trabaho ng mga disciple ay tanggapin na ito'y plinano ng Diyos mula sa kamay ng Diyos. Luke chapter 29, verse 9. Pagka kayo'y nakakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sinda. Sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito dapat hindi pa malapit ang wakas. Ganyan po muli, ganyan ang paraan ng pag-encourage ng Diyos sa mga disciples. Sabi niya, huwag kayong mga sinda. Darating ang mga bagay na ito, kaguluhan, tagutom sa iba't ibang dako, digmaan, bansa, laban sa mga bansa, pero huwag kayong, sabi ng verse 9, huwag kayong mga sinda. Huwag kayong mag-alala, alam natin ang dulo ng mga pangyayaring ito. Verse 10, laban sa mga bansa ay magsisitindig sa isa't isa. Kaharian, laban sa kaharian. Verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, at mga salot sa sari-saring mga lugar. Sabi ng verse 16,
Verse 14, ito ang encouragement ng Diyos sa kanila. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Ano? Kasi daw po, bago mangyari yung mga yan, sabi ng verse 12, bago mangyari itong mga senyales ng pagbawakas ng daigdig, ay ito muna mga disciples ay ipipersecute o kusigin po itong makakaranas sila ng mahirap na pangyayari sa kanilang buhay. Ang sabi ng verse 12, kayo huhulihin, pag-uusigin, kayo ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, kayo dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Maganda po ba yung pangyayari? Nakakatuwa po ba yung pangyayari? Hindi po, di ba? Nakakalungkot, masakit hanggang kamatayan ang titiisin ng mga apostol. Pero ang sabi ng Diyos, pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso. Dapat ngayon pa lang, as soon as possible, matanggap na nila na ganito ang mangyayari sa kanila. Ganyan ang mangyayari sa kanila. At huwag kayong mag-alala. Ano po sabi dahil sa dulo yan, sabi ng verse 27, sa dulo ng mga pangyayaring ganyan, magulong pangyayaring ganyan, mapanganib na pangyayari. Sabi ng verse 27, kung maggagayoy makikita nila ang anak ng tao, ang Panginoong Jesus, na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Although masama muna ang mangyayari sa daigdig, although mapanganib ang mangyayari sa inyo, huwag kayong mag-alala, sabi ng verse 27, babalik ang Panginoong Jesus. Verse 28, kung magpasimula ang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo. At itaas nyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos nyo. Amen, malapit na ang pagkatubos nyo. Wow, what an encouragement to the disciples ng Panginoon. Kaya nga po, ano man pong ating pinagdadaanan, katulad ng mga disciples na ito, na mahirap ang kanilang pagdaraanan. Sinabi na sa kanila ng Panginoong Jesus, pero kanilang tinanggap na ito'y galing sa Diyos. Na makapangyarihan sa lahat at maibiging Diyos, makapangyarihang Diyos at marunong na Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Yun po yung bagay na nag-encourage sa kanila. Sa dulo ng lahat ng ito, magwawagi ang Panginoon at yun po ang malaga. Ganun din po yung sa aklat ng Revelation, mas malapit sa ating teksto. Sa aklat ng Revelation ay yung 7 iglesia, kung pamilyar po kayo doon, ay merong 7 iglesia sa Asia. At ganun din ang paraan ng pag-encourage ng Diyos sa kanila. Sila po ay pinag-uusig kabi-kabila, sari-saring panganib mula sa mga hindi totoong Hudyo, mula sa gobyerno, mula mismo sa simbahan sa gitna ng kapatiran ay may mga peking kapatiran na nagpapakalat ng sari-saring doktrina. Pero sabi ng Panginoon, meron pa nga ako sa kanila ang Panginoon. At syempre, ang dulo niya na doon sa Revelation chapter 19, yung teksto na ating binasa, na magtatagumpay ang ating Diyos. Hallelujah! Sapagkat nagahari ang makapangyarihang at Panginoon na ating Diyos. So yun po yung encouragement. Tumingin tayo dun sa dulo. Ano po, sa huli? Sa huli, hindi na mahalaga gaano man ang hirap natin ngayon. Tumingin lang po tayo dun sa dulo. Ano po, gaano kasaklap ngayon ang pangyayari dahil magtatagumpay ang ating Diyos. Yan po ang sigurado, yan po ang nakasulat sa Biblia. Magtatagumpay ang ating Diyos. Nothing ever can, nothing ever will overcome the Lord our God. At yan po ang klase ng Diyos na may hawak ng ating kinabukasan. Hindi po siya basta-bastang Diyos. Ganyan po ang klase ng ating Diyos na may hawak ng mga pinagdaraanan mo ngayon. Makapangyarihan, makatagumpay, at hari ng lahat. Tsaka nag-ahari sa buong mundo. Kaya ang tanong ay, why worry? Bakit kailangan natin mag-alala? Hindi siya nasurpresa,
Hindi siya naisahan ng kasamaan, ng kaaway. Hindi siya nagpapanik. Hindi niya tayo tinulugan. At hindi niya tayo nakaligtaan. Why worry? Mga kapatid, ano po, bakit tayo dapat mag-alala? Hindi niya tayo kaaway. Amen? Hindi niya tayo kaaway. Kanyang tunay na anak. Kung tunay na ligtas. Hindi niya tayo kaaway. Siya ay ating Ama. And everything, lahat ng bagay, ay nasa ilalim ng kanyang control. His control. So, hindi po tayo dapat mag-alala mga kapatid dahil siya po ang hari ng lahat. Siya po ang nagtakda ng mga bagay na ito. Pangalawang bagay po, Pangalawang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo ay God overrules. Bilang hari, nagahari sa mundong ito, God overrules. Ang ating Diyos ay nag-overrules. Ano po? Ano pong ibig sabihin itong overrules? Alam niyo po ba ang definition ng overrules? Ibig sabihin po niya na yung paggamit ng authority, ng kapangyarihan, ng autoridad ng isang mas mataas para i-cancela yung plano o kaya yung desisyon ng isang mas mababa kaysa sa kanya. Para kung sa korte, pwedeng i-overrule ng judge yung suggestion ng attorney dahil mas mataas ang judge kaysa sa attorney. At so, ganun po ang ating Diyos. Ang sarili nating aksyon para sa ating sariling layunin, pwedeng i-overrule ng Diyos. Pwedeng gamitin ng Diyos para sa kanyang sariling layunin. Kung ano pa rin ang itinakda niya, yun pa rin ang masusunod. Ganun din po sa mga pangyayari, masamang pangyayari, nakakalungkot na pangyayari, pwedeng i-overrule ng Diyos para sa mas nakabubuti, sa mas ikabubuti nating mga Kristiyano. Ano po? Ibig sabihin, ang itinakda, ang layunin ng Diyos pa rin ang mananaig. Kahit anuman po ang desisyon nating pinagpasyahan. O kahit anuman po ang intensyon ng kaaway sa mga pangyayari sa ating buhay, ang layunin pa rin. Take note, hindi lang ito basta layunin ng Diyos. Ito'y mabuting layunin para sa atin. Ano po, kung kayo anak ng Diyos, ang layunin niya para sa atin ay mabuti. At ito yung mananaig. Ano po, yun po ang sabi ng Isaiah chapter 46, verse 10. Kunting buklat po tayo ng Bible ngayon. Isaiah 46, verse 10. Ito po ang sabi ng Biblia sa Isaiah 46, verse 10. Sa bandang dulo po ng verse 10, ang payo ko ay mananayo. My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sabi ng mga kapangyarihan ng Diyos, ang payo ko ang mananaig, mananayo, at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ano po? Halimbawa po nito. Ano pong halimbawa ng God overrules? Si Satan, layunin niyang sirain ang perpektong sanglilikha ng Diyos. Si Satan, dun sa hardin ng Eden, ano po? Layunin niya, gusto niyang perfectong creation ng Diyos, gusto niya sirain. Ano mo, so plinano niya na itong si Adan at si Eva ay bumagsak sa kasalanan, magrebelde sa Diyos. Yun po ang kanyang plano. At mandiyo mo ang nagtagumpay, si Satan. Bumagsak sa kasalanan, sumuway sa Diyos si Adan at si Eva. So mukha pong nagtagumpay si Satan. Ang creation po sa ilalim sa isang sumpa, sa vanity. Pero yung pala, sa likod ng plano ni Satan, ang Diyos pa rin ang mananaig. Ang plano pa rin ng Diyos ang mananaig dahil nag-ordena na ang Diyos. God already ordained salvation. Plano na ng Diyos na mayroong kaligtasan. Bago pa umaksyon ito si Satan, pinano niya na mayroong maliligtas na mga tao, magliligtas siya ng mga tao, at pinano niya na mayroong darating na tagapagligtas. At so, kailangan po ang tao ay talagang bumagsak sa kasalanan dahil pinano niya na itong kaligtasan. At syempre, ang purpose, what is the purpose? To magnify His character.
Ano, para makilala natin siya? Sabi nga po ng Ephesians chapter 1, to the praise and glory of His grace. Para purihin natin siya bilang isang Diyos na mapagbiyaya, isang Diyos na mapagpatawad, isang Diyos na maibigin. So, na-gets niyo po yung aking gustong ipunto sa inyo? Plano ni Satan, inoverrule ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. And, mind you, it's not just for the glory of God, it is for our good. Dahil kung hindi plinano yun ng Diyos, ano po kung hindi siya nag-ordain para sa kaligtasan, hindi po tayo maliligtas. For God's glory and for our good. Ganun din po si Joseph. Kung inyo po matatandaan ang kwento ni Joseph, ay ganun din sabi ng Genesis 50 verse 20. Genesis 50 verse 20, ang sabi ni Joseph, itong pagkaalipin ko sa Ehipto, kausap niya yung kanyang mga kapatid, ay pinano niyo para sa aking ikasasama. Pero, ipinasya ng Diyos, ay pinilagay ng Diyos para sa ating ikabubuti, para maraming tao ang maligtas. Again, nandun na naman paano? Yung mga kapatid ni Joseph, masama ang balak, at mukhang nagtagumpay sila, pero ang plano pala ng Diyos ay maparoon sa Ehipto itong si Joseph para pagdating ng taggutom ay plano niya yung gagawin ng Ehipto para maraming buhay ang maligtas at hindi mamatay sa gutom. At pinano yun ng Diyos para hindi mawala ang lahi ng Israel. Ano po itong lahi ni Abraham na panggagalingan, lahi na panggagalingan ng ating tagapagligtas. Nakita niyo po yung overruling ng Diyos? Again, para ito sa ating ikabubuti. Hindi lang para sa kanila ikabubuti, para sa ating ikabubuti. Dahil mula sa lahi ni Abraham, ni Jacob, ni na Joseph, ay lalabas ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Ganun din po, ang ating Panginoong Jesus, sa buhay mismo ng ating Panginoong Jesus. May plano sa Kanya, yung Kanyang mga kaaway. Itong mga religious people na laging kaaway ni Kristo, ay meron planong masama. Gusto nilang ipapatay ang ating Panginoong Jesus. At mukhang nagtagumpay ang kanilang plano. Pero again, God overrules their plans. Ano, dahil sa likod pala nung kanilang ginawa, dineliver nila ang Panginoong Jesus kay Pilato, kanilang itinanggi, itinatwa. Kumuha sila ng mga bulaang saksi. At syempre naipako sa krus ng ating Panginoon. So mukhang nagtagumpay ang kasamaan, ang kaaway ng ating Panginoon. But still, God overrules their plans and their decisions. Dahil sabi ni Peter sa Acts chapter 3 verse 15, nangyari ito para matupad ang inihula, ang ipinahayag ng mga propeta sa lumang tipan na ang Mesaya pala ay kailangang magdusa. Amen? Nakuha niyo po, God overrules. Kahit gaano mang kasama ang plano ng ating kaaway, ang plano pa rin ng Diyos ang mananaig. God overrules. And again, it is for our good. For our good. Dahil kung hindi po nangyari, kung hindi po napako sa krus ang Panginoong Jesus, ay hindi po tayo maliligtas. Salamat po sa Panginoon. Ano na, gaano man mukhang nagtagumpay ang kaaway, gaano mang kalala, kasaklap ang sitwasyon sa unang tingin, lagi po natin tatandaan, God overrules. May plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos na para sa ating kabubuti ang mananaig. God overrules. Pangatlong bagay po, panghuling bagay. Panghuling bagay. Ibig sabihin po ba yan ay kahit itong nararanasan ko ngayon ay plinano rin. Natutuwa ba ang Panginoon? Ito may plinano rin ng Diyos. Itong 1 month na wala akong trabaho. At ito bang sakit ko ay plinano rin ng Diyos? Ito bang luma-hospital ba ako kahit kulang na nga yung aming kinikita ay plinano pa rin ng Diyos? Yung namatay yung aking mahal sa buhay, plinano rin ba yun ng Panginoon? Ito ba'y itinakda rin ng Panginoon? At itong sinunod yung Panginoon na pasama ako sa aking mga kamag-anak, ito ba, ibig sabihin ba nun ay
may purpose pa rin yun ng Panginoon. Yun pa rin ba ang purpose ng Panginoon? Yes po, kailangan natin tanggapin na malungkot man ang pangyayari, malungkot man ang bagay, pero bilang hari, God overrules. Merong purpose pa rin ang ating Diyos. Ano po? Siguro ito yung purpose. Romans chapter 8, verse 28. Kanina lagi nating sinasabi na for our good. Ano mo pong pagtatagumpay ng kaaway, it is for our good, para sa ating kabutihan, para sa ating mas ikabubuti. Romans chapter 8, verse 28, ang favorite natin verse, for all things work together for good to them that love God. Lahat ng bagay, magkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Kaya nga po, why worry? Bakit tayo dapat mag-alala sa gitna ng krisis na ito? God overrules. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating pinagdaraanan is not punitive. It's not our punishment. Hindi po ito parusa. Ang ating parusa ay inilagay na kay Kristo, pinagdusuhanan ng ating Panginoon nung siya ay nasa krus. So either ito pong ating dinaranas, ano man pong ating dinaranas, pagkakasakit, etc., ay either pagpapalo ng Diyos, pinapalo tayo ng Panginoon para tayo matuto, o paglilinis ng ating Panginoon. It's for our good. Hindi ito parusa ng Diyos, ito ay para sa ating ikabubuti. So masamang sitwasyon, pero mas mapapalapit ka naman sa Panginoon. Amen? Pinapadaan ka niya sa masasamang sitwasyon, pero ayun, anong resulta? Mas malapit ka sa Panginoon. Ano? Dahil mas nananalangin ka. Ano? Mas nagtitiwala ka na ngayon sa Diyos pagkatapos ng masamang sitwasyon na pinagdaanan natin. Ano? Ang tiwala mo, ano? Sa Diyos ka na nagtitiwala, hindi sa iyong asawa. Ano? Hindi na sa iyong kalusugan, hindi na sa iyong trabaho. Ano? Dahil siguro, pinarana sa iyo ng Diyos na mawalan ka ng trabaho, maybe for 1 month or ganun mga matagal. Sa Diyos ka na nagtitiwala, hindi na sa iyong trabaho. Ano? Hindi na sa ating mga nabibili at sa mga comfort ng mundong ito, mas malapit na tayo sa Diyos. Ang tiwala na natin ay nasa Diyos. At wala na, yun ang purpose ng Panginoon. Mas malapit tayo sa Kanya at hindi sa mga bagay na ito. At lagi po natin natandaan, may bagong itinuturo sa atin ang Diyos. Yun po ang lagi natin itatanong, ano? Hindi nasaan ang Diyos, bakit din niya ako tinutulungan, kundi ano ang itinuturo sa akin ng Panginoon. Sa gitna ng krisis na ito, sa gitna ng pagsubok na ito, ano ang itinuturo sa akin ng Diyos? May mga ugali. Ano po? May mga ugaling binabago ang Diyos o tinatanggal sa atin yung pagyayabang. Siguro gusto lang ng Panginoon na mas humble tayo, o kaya mas loving tayo, o kaya mas mapagpatawad tayo. Matutunan natin yung mga bagay na yun. So, may mga ugali, mayroong mga palagay, mayroong karakter na binabago ang Diyos o tinatanggal ang Panginoon. It is for our good. Masakit man, malungkot man, it is still for our good. Matinding pagsubok, matinding pag-uusig, but anong sabi ng James chapter 1 verse 3? The trial of your faith worketh patience. Ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ngayon, mas matiisin ka na. Amen. It is for your own good. Magtiwala tayo sa Panginoon. Merong something good, something better na mangyayari sa atin. Mas maraming pagsubok, mas matinding pagsubok, mas maraming corona. Hindi po yung virus, kundi yung reward, gantimpala ng Diyos na maghihintay sa atin sa langit. At yan ang atin kung gusto. Ano kung tayo tunay na Kristyano, yan ang ating desire. Meron tayong crown sa langit, gantimpala sa langit. And we have more reasons to praise God. Kung meron tayong matinding pagsubok, kung meron tayong persecution na pinagdaraanan, mas marami tayong dahilan kung bakit tayo dapat magpuri sa Panginoon. Mas marami tayong dahilan para pasalamatan ang Diyos. Mas marami tayong testimony dahil sa ating
pinagdaanan. Ano, at kahit po kamatayan, ano po, kahit dumaan tayo sa kamatayan, ay ito po ay heartbreaking. Ito po ay nakakalungkot. Ito po ay nakakabasag ng puso. But, kung tayo po Kristiyano, to die is gain. Again, nag-overrule ang Diyos. Ano? Itong kamatayan ay sumpa, dating sumpa. But now that you are a Christian, you are a child of God, death is not a curse anymore, but a gateway to glory. Amen. Ito po yung paraan para sa ating kaluwalhatian. Itong kamatayan dahil makakasama na natin ang Panginoon. So God overrules pa rin. And mananaig pa rin ang mabuting purpose ng ating Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, why worry? Ano po? Bakit tayo mag-aalala? Kung lahat ng bagay ay galing itinakda ng isang maibiging Diyos, isang makapangyarihang Diyos, isang marunong, wise na Diyos. Ano, why worry kung yung ating pinagdadaanan ay makakapag-sanctify sa atin, makapaglilinis sa atin. Ano po? We can just rejoice in the Lord. Ano pa sa gitna ng crisis na ito at pagsubok at pagpapalo ng ating Diyos, we can just rejoice in the Lord. Sa halip na magrebelde at maghinanakit tayo sa Diyos, we must rejoice in the Lord. Why? He makes no mistakes. Ano po mga kapatid? Hindi siya nagkakamali. He knoweth the end of each path that I take. Alam ng Diyos po yan. Alam mo pong ating pagdaanan, alam mo pong ating desisyon na ating gagawin. Alam ng Diyos kung ano ang resulta. For when I was tried and purified, I shall come forth as gold. Yan po ang sabi ng awit. Pagkatapos ng pagsubok, pagkatapos ng pagliliglig na ating naranasan, lalabas tayong parang isang purong ginto. Amen. God sanctifies. And again, it is for our good. So, don't be short-sighted. Ano po mga kapatid? Huwag tayong short-sighted. Nakatingin lang ngayon. Sa saklap ng pinagdadaanan natin ngayon. Tumingin po tayo dun sa dulo. Dun sa resulta ng mga krisis na ating kinalalagyan. Ngayon, at syempre, ultimately, ano natin ang sabi ng salita ng Diyos? Ultimately, sa Revelation chapter 19, pagkatapos ng lahat ng salot na ipaparanas ng Diyos bilang hatol sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, pagkatapos ng lahat ng dilubyo, pagkatapos ng lahat ng pangdaraya ng Antikristo at ng bulaang propeta, alam natin ang kalalabasan ng lahat ng bagay. Ultimately, ito po ang resulta. Revelation chapter 19, pupurihin ng sanglibutan ang ating Panginoon. Amen. Revelation chapter 19, verse 1, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Yan po ang resulta. For the glory of God, ultimately, that is the result. Verse 2, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol. Amen. For the glory of God. Verse 6, yung ating text. Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. Sa dulo ng lahat ng mga pangyayari, masasamang pangyayari sa mundong ito, pagkatapos ng lahat ng pinakamalaking gera sa mundo, ito ang resulta. Hallelujah! Pupurihin ang Diyos. For the Lord God omnipotent reigneth. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, bakit pa natin iintayin ang panahong ito? Amen. Bakit pa natin hintayin matapos ang lahat ng krisis sa mundo? Tayo mga Kristyano, dapat ngayon pa lang, sa gitna ng ating krisis, sa gitna ng ating pinagdaraan ng pagsubok, sa gitna ng ating pinagdaraan ng karamdaman, huwag na natin hintayin pa tayong gumaling. Ngayon pa lang, matutunan natin na sumigaw. Hallelujah!
For the Lord God omnipotent reigneth. Salamat sa Panginoon, pinapadaan niya ako sa mga bagay na ito. Ano po, purihin ang Diyos. Matutunan natin yung paano magpuri sa Panginoon kahit nakakalungkot ang pangyayari. Dahil ulit, sa dulo, pupurihin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Panghuli po ay, the real question is not, where is God now? Ano po? Ang tunay na tanong ay hindi nasaan ang ating Diyos, kundi nasaan ang ating pananampalataya. Where is our faith? Salamat po.